At sa umagang ito, hindi ko na rin pag-abalahin ng oras. Tayo ay magbukas ng ating mga Bible, ating kasulatan. Nais kong kumuha ng isang talata sa Book of Genesis 17. Sa verse 1 lamang is the familiar verse. Pero nais kong kumuha tayo dito ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Sabi dito sa Genesis 17:1, "At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham, at sa kaniya ay nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, tayo mga kaupo. Hallelujah. At salamat sa Panginoon sa isang privilege na makatayo ulit sa inyo upang makapagbahagi ng kanyang mga salita. At isama niyo ako sa prayer at matagal na panahon na hindi nakapagbahagi at sa ganitong bagay. Bagamat dati ay nakapagbahagi sa mga kabataan, pero ibang bagay ang magbahagi sa bawat isa sa atin at naka-live pa. Kaya yung pressure ay nandoon. Kaya sama niyo ako sa prayer habang tayo nagpapatuloy. At nais ko mangusap sa umagang ito, isang paksa, at akala ko talaga hindi ako tatayo ngayon. Akala ko ang ating pastor ay nagbibiro lamang. Ngunit nung i-confirm ko, totoo pala. Kaya gayon pa man, kinakabahan. At ngunit sa umagang ito ay nais ko mangusap. Ito ay minsan ay naibahagi ko sa mga kabataan. Pero yun ay time na yun na apat kami nang bahagi. Kumbaga bawat isa sa amin ay nagkaroon lamang ng 20 minutes. At sabi ko that time na kapag magkaroon ng pagkakataon na maibahagi ito ay mas gusto ko pa i-elaborate ang inspirasyon na ito. At ito ang napili ko na i-share sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At may mga ilang bagay na titignan. Ang talatang ito is the familiar verse, but bayaan natin ang Panginoon ang siyang magbigay ng mga salitang ito. Nais kong pamagatan ng ating pag-usapan. Nasa sinabi dito, "Walk before me and be blameless." Lumakad ka sa harapan ko at ikaw ay magpakasakdal. It's the familiar statement na atin naririnig. Pero nais ko na mangusap sa bagay na ito sa pamamagitan na kung paano ang Panginoon ay nangusap kay Abraham. At sabi ito, "At nang si Abraham ay may 99 na taon na, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kaniyang nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." At sabi sa to, "At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihin mainam." Ito ay sa buhay ni Abraham na kung paano siya, ang Diyos ay muli ay nagpakita sa kanya at nangusap sa kanya. At alam natin sa previous na buhay ni Abraham na kung paano siya, hallelujah, tinawag ng Panginoon mula sa kanyang bayan at sinabi ng Panginoon sa Genesis 2, "Abraham, lumabas ka, sumunod ka sa akin." At si Abraham ay sumunod sa ating Panginoon. At sa paunang paraan ng buhay ni Abraham, ang kanyang buhay ay hindi niya alam kung saan siya patutungo. Pero ang kagandahan sa kanyang unang pagsunod sa ating Panginoon, na siya'y tawagin ng Panginoon, siya'y sumunod sa ating Panginoon. Hindi man niya sigurado, hindi man niya alam sa unahan ng kanyang tatahakin, pero ang napakaganda, alam niya kung sino ang tumawag sa kanya. At sa panahon na yon, mga kapatid, sa ating buhay, nais ko ito tignan sa ating mga kalalagayan, sa ating mga experience, na kung paano tayo din naman ay tinawag ng Panginoon, tayo sumunod sa Kanya. Hindi pa natin lubos alam ang lahat ng bagay, hindi pa natin lubos alam ang kalooban ng Panginoon, pero napakagandang isang bagay na ating ginawa ay sumunod sa Panginoon. At yun ang naranasan ni Abraham. At sa buhay ni Abraham, sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ay maraming ups and down na pinagdaanan si Abraham. May pangako sa kanya ang Diyos. At alam natin ang buhay ni Abraham sa panahon na siya'y sumunod sa Panginoon. Sa chapter 13, na kung paano nakaranas si Abraham ng kagutom sa kanyang pagsunod at pumunta siya sa isang bayan at bilang si Abraham na hindi pa niya lubos na unawaan ng kalooban ng Panginoon, andun sa kanya ang pagkatakot. Bagamat siya ay ama ng pananampalataya, pero nakaranas din siya sa kanyang buhay ng pagkatakot. At sabi niya sa kanyang asawan si Sarai, sabi niya, kapag tinanong ka, sino ka, sabihin mo,
ikaw ay aking kapatid. Huwag mong sabihin na ikaw ay aking asawa. Dahil kapag nalaman niya, ikaw ay aking asawa, baka ako ay kanyang patayin. At naranasan ni Abraham ang ganun mga bagay. At sa bawat isa sa atin, at maraming bagay na pwede natin makita sa kanyang buhay, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero napakaganda sa buhay niya, handa siya sumunod sa ating Panginoon. At dumating ang chapter 15 na kung saan ang Diyos muli ay nagpakita sa kanya. At ang pangako muli ng Diyos ay nagsabi sa kanya sa 15:1, pagkatapos ng mga bagay na ito, sa pagkatapos ng mga bagay na naranasan ni Abraham sa 13, 14, ang paghiwalay sa kanya kay Lot na nagkaroon ng hindi mainam na samahan ng pastol ni Abraham at pastol ni Lot, at nagkaroon ng paghihiwalay sa chapter 14, at sabi ng Panginoon, Abraham, simulan mo tumingin sa iyong paligid at lahat na iyong nakikita ay binigay ko na sa iyo. At sa chapter 15, muli ang Diyos ay nagpakita kay Abraham. Sabi niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Nandito muli ang Diyos ay nangusap at nagpakita kay Abraham sa time na yon. At pinaalala muli ng Panginoon kay Abraham sa to at sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damascus si Eliezer. At sabi ni Abraham, wala ka pang binibigay sa akin. Ang pangako ay wala pa. Pero ang Diyos ay muli ay nagpakita sa kanya. At lumipas ang panahon sa buhay ni Abraham sa chapter 16. Dito na nagkaroon ng decision si Abraham sa kanyang buhay na kung saan sabi ni Sarai, marahil hindi ka magkakaanak sa akin. Narito ang iyong alipin, si Hagar, yung sipingan, upang ikaw ay magkaanak at siya ay magkakapagmana ng iyong pangako sa iyo. At ginawa ni Abraham. At ang nangyari mga kapatid, dahil sa ganong desisyon sa kanyang buhay, nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Makikita natin sa buhay ni Abraham at sa buhay ng bawat isa sa atin na kung paano sa ating pagsunod sa ating Panginoon, marami tayong ups and downs sa ating mga buhay. Maraming mga pagpapasya kuminsan sa ating buhay, mga pagdidesisyon na kuminsan akala natin ito'y tama, pero dumadating ang isang araw, nagkakaroon tayo ng problem dahil ang ating mga pagdidesisyon ay hindi pala ito tama sa ating buhay. Pero ang kagandahan, hallelujah, kapag ang Diyos ay may pangako, kapag ang Diyos ay may layunin sa iyong buhay, ano man ang iyong pagdaanan, ang Diyos ay hindi pa rin mabibigo sa iyong buhay. Ang Diyos pa rin ay may layunin kay Abraham. At sa panahon na si Abraham ay nasa ganong kalalagayan, ang ating binasa sa chapter 17, na kung paano muli ang Diyos ay nagpakita kay Abraham. Alam nyo, isang bagay na napakaganda sa huling mga araw na ito, kapag ang Diyos ay may gagawin niya na ang kanyang pangako, mayroon siyang pagdalaw sa bawat isa. At ang Panginoon muli ay nagpakita kay Abraham para ipaalala niya, Abraham, marahil sinabi ng Panginoon, ito na yung panahon. Marahil sinabi ng Panginoon kay Abraham, nakita ko ang iyong mga struggle. Nakita ko na dumaan ka sa kahinaan. Dumaan ka sa mga pagpapasya sa iyong buhay na kung saan ay nakita mo ang kaguluhan at hindi mainam na kalalagayan. Pero sabi ng Diyos, pero ngayon Abraham, kinukuha ng atensyon ni Abraham. Ngayon Abraham, gagawin ko na ang aking pangako sa iyong buhay. Pero sabi ng Panginoon, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. May mga times sa ating buhay, brothers, sisters, na darating ang panahon sa ating mga buhay, naniniwala ako ang Diyos ay mangungusap sa iyong puso at sasabihin niya, ay iayos mo na iyong buhay. May gagawin ako sa iyo, may bagay ako na gagawin na sa iyong buhay, at ang aking pagparito ay malapit na, ang Diyos ay dadalaw individually. I believe, brother, sister, sa bagay na yan. Ang Panginoon ay mangungusang individual upang ihanda ang kanilang buhay sa pagparito ng Panginoon. Lahat man tayo may kahinaan, lahat man tayo dumaraan kuminsan sa mga suliranin sa ating mga buhay, may mga pagpapasya man sa ating buhay na kuminsan hindi natin nakita at nakita natin ang resulta ay hindi naging mainam.
Pero sa bandang huli, ang layunin ng Diyos pa rin ang gagawa sa ating buhay. Dahil kuminsan, nakakagawa tayo ng isang bagay sa ating mga buhay na hindi pa natin lubos na unawaan ng kalooban ng Diyos. Pero darating ang panahon, kapag ang Diyos ay gagawa na at kapag ang Diyos ay kikilos na sa ating mga buhay, may salita ang Panginoon na ibibigay sa atin. May salita na ipapadala ang Panginoon individually upang ihanda ang kanilang mga buhay para sa Panginoon. Kagaya ni Abraham, dahil sa hindi pa malinaw ang lahat ng bagay, pero sabi ng Panginoon, ihanda mo na ang inyong buhay. Gagawin ko na ang aking pangako, ang pangakong anak. Paglipas ng taon, ang anak na ipinangako ay darating na. Pero ang requirements kay Abraham, ihanda mo yung sarili. Brother, sister, napakahalaga ng paghahanda ng bawat isa sa atin. At hindi tayo makakapaghanda sa ating mga sarili sa pagsunod sa Panginoon kung walang salita na ibibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kinakailangan mayroong salita na dumating na magpupukaw sa bawat puso natin. Brother, marami naman ako na salita, napapakinggan na pangaral. Pero kung minsan ang mga pangaral natin napapakinggan, personally, kahit man sa akin sarili, sa bawat isa sa atin, kung minsan nagagalak tayo, pero pagkatapos nalilimutan, bumabalik tayo sa mga bagay na pamumuhay na kung minsan hindi tama. Pero naniniwala ko, may isang araw, kapag ang Diyos ay maglalagay ng salita sa iyong puso, ang salita na yan ang magdadala sa iyo para ilinya mo na ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. May panahon, hindi sabay-sabay, hindi man tayo sabay-sabay na paglago, pero kapag ang Diyos ay dumalaw sa iyong buhay, yan ang panahon para ang iyong buhay ay lubusan maibigay sa Panginoon. Alam niyo ba, kahit man ang bayang Israel sa kanyang paglabas sa Exodus, ang kanilang paglabas ay ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang paglabas ng panahon na sila'y nahihirapan na nang tumawag sila sa Panginoon, at ang Panginoon ay gumawa ng makapangyarihang bagay at sinugo si Moises at si Aaron para patunayan ang Diyos ni Abraham. At nung panahon na yon, ang bayang Israel ay nilabas sa Egypt at sila'y naglakbay sa ilang at nakita natin ang kanilang paglalakbay, marami silang ups and downs sa kanilang buhay. Maraming makapangyarihang bagay na ginawa ang Diyos sa kanila, maraming makapangyarihang bagay na nakita nila mga himala, pero ang mga bayang Israel, still nasira pa rin, ay lagi naghihimagsik sa Panginoon. Dumating ang time ng Panginoon ay nagalit, sabi niya, Moises, umalis ka na dyan. Hindi ko na kayo sasamahan, sabi niya. At sabi ni Moises, Panginoon, kung di mo kami sasamahan, maigi pa na kami mamatay na lamang. Huwag na makapagpatuloy. Dahil alam ni Moises na sa panahon na ang Diyos ay hindi nila kasama, wala silang magagawa sa kanilang sarili. At nakita ng Panginoon ang kanyang alab, ang kanyang galit ay naroon. Pero naging mapahinuhod ang Panginoon sa kanyang buhay. Naging mapahinuhod, mapagbiyaya, maawain ang Panginoon sa kanyang bayan hanggang makita niya ang kanyang bayan ay nasa isang kalalagayan na mainam. Di ba gayon din naman ang ating mga buhay, brothers and sisters? Ang Diyos ay naging mapahinuhod sa ating mga buhay. Dahil kapag ang Diyos ay hindi naging mapahinuhod sa ating mga buhay, hindi siya naging maawain sa ating mga buhay, wala na tayo sa oras na ito. Dahil sa ating mga pagkukulang kahinaan. Maraming bagay na gusto na natin bumalik at iwan ang paglilingkod. Pero nakakapagpatuloy tayo. Hindi ito sa atin, kundi ito ang habag at awa ng Panginoon sa ating mga buhay. Tignan nyo ang numbers na lamang. Numbers 14, verse 1, na kung paano ang bayan, ang Diyos ay may pangako sa kanyang bayan, ang Diyos ay mayroong isang lugar na dadalhan sa kanila, at ang bayan ito ay andun at nila, nakita na nila, natanaw na nila ang promised land. At nagutos si Moises na tiktikan ng lupain, at nakita ng bayan, ng 12 bayan, nakita nila na totoo ang pangako ng Panginoon. Ang lupain na yon ay masagana. May proof sila na rito ang mga bunga, mga malalaki at mainam. Pero sabi ng 10 espiya, ngunit hindi natin kaya. At sabi ng 1, at ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at umiyaw, at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon, at inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses, si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan
nangamatay na sana tayo sa Egypt, lupain ng Egypt, o kaya nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. Nakita nila na dapat doon pa lang sa Egypt ay doon na sila namatay. Dahil nakita nila ang takot, nakita nila ang mga bagay na hindi nila kaya. At sabi ng 3, at bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito? Upang tayo'y mabuwal sa tabak, ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli, hindi baga magaling sa atin na tayo'y magbalik sa Egypt? Ito ang kanilang kaisipan. Di baga, ganun din kuminsan dumating tayo sa point ng ating kaisipan, gusto na lamang natin bumalik sa sanlibutan. Dumating sa point na kuminsan sa ating mga pinagdadaanan, sa ating mga struggle, sa ating mga buhay, kuminsan ayaw na natin magpatuloy. Gusto na natin huminto. Pero ang Diyos ay naging mahabagin sa ating mga buhay. Ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa ating mga buhay. At sabi ng 4, at nang usapan sila tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y bumalik sa Egypt. Nang magkagayon si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harapan ng buong kapulungan at ng kapisanan ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Joshua na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephthah na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot. At sinabi nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napaka-inam na lupain. Tingnan nyo, kuminsan mayroon 2 tao na tumingin sila. Pareho kanila nakita, sabay-sabay sila tumiktik, pero ang nakita ng 10 ay ang kawalan ng pananampalataya. Ang nakita ng 10 ang mga kaaway, ang nakita ng 10 ang malalaking higante na hindi nila kaya. Pero si Joshua at si Caleb ay ibang bagay ang kanila nakita. Kaya naalala ko, ang pangangaral ng ating pastor, ambition. Ano ang iyong nakikita sa unahan mo? Ang nakikita ba natin ay mga struggle? Ang nakikita ba natin mga kahinaan? Ang nakikita ba natin sa ating unahan ay mga bagay na mga hindi mainam sa hinaharap? Ang bayang ito, may pangako sa kanila, pero nakatingin sila sa kanilang sarili. Ito ang danger, mga kapatid. Kapag tinignan mo na yung sarili sa iyong kakayanan, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng kalakasan. At ang bayang ito, bagamat may pangako na sila'y tinanggap, pero nakatingin sila sa kanilang kakayanan. Kung ako titingin ako sa akin sarili, hindi ko kaya marating ang nais ng Panginoon. Pero kung titignan ko ang pangako ng Diyos na siya yan nagpasimula ng ating pananampalataya, siya magtatapos, kaya niya ako dalhin sa nais niya sa aking buhay. At sabi ng 8, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin niya tayo sa lupain niyaon at ibibigay niya sa atin na yaon lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Ito napakaganda. Ang tinignan ni Joshua, ni Caleb, ang 10 espiya habang lumalakad, nakikita nila mainam ang lupain, malalaki ang mga prutas, magandang lupain. Pero ang nakikita nila ang kaaway. Pero napakaganda habang lumalakad si Joshua at si Caleb, ang nakikita nila totoo ang pangako ng Diyos. Hindi nila nakita ang mga kaaway na marami. Ang nakita nila totoo ang salita ng Diyos. At kung yan ang ating pagtingin sa mga salita ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita, pwede tayo magtiwala sa kanya anuman ang iyong kalalagayan. Anuman ang ating pagdaanan sa unahan pa ng ating paglilingkod, lagi natin tignan mas maangat ang salita ng Diyos kaysa sa ating mga nakikita. At alam nyo, ito ang naranasan ng kanyang bayan. Ang Diyos ay gumawa sa kanyang bayan at makikita natin sa paglabas nila hanggang sa pagdating sa lupain ng Kanaan, ang Diyos ang gumagawa. Kahit ang bayan maraming pagkukulang, ang Diyos pa rin ay gumagawa. Kapag sila nagugutom, ang Diyos ay nagpapadala ng mana. Kung sila ay nauuhaw, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa kanila, nagbibigay sa kanila ng tubig. At kahit man nakita natin ang bayang ito ay maraming kahinaan, pero nakita pa rin ang gawa ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Pero dumating ang time
sa kanilang buhay. Hindi lahat ng panahon ang Diyos ay gagawa at hindi niya darating ang panahon na hindi ka mananatili sa iyong kalalagayan na ang Diyos ay laging gagawa. Darating ang panahon na kinakailangan ng Diyos na makita din naman ang bawat isa sa atin na tayo ay gumagawa para sa Panginoon. At anong sabi ng Joshua? Joshua 1, ito ang panahon na kung paano ang Diyos muli ay dumalaw sa panahon ni Joshua. Noong panahon na sabi ng Panginoon, Moises, hindi mo makikita mo ang lupain pero hindi ka makakarating. Pero anoint mo si Joshua na siya mangunguna sa bayan. At sabi ng si Joshua na si Moises na lingkod ng Panginoon ay nagsalita kay Joshua na anak ni Nun na tagapagmasiwa ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking binigay sa kanila na makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Ito yung panahon, ang Diyos muli ay nangusap kay Joshua. Joshua, ito ng panahon, gagamitin na kita. Makikita nyo, sa panahon na ang Diyos ay gagawin niya na ang kanyang mga pangako, gagawin niya na ang kanyang salita, lagi siya may mga salita na ibibigay sa bawat isa. Kapag ang Diyos ay gagawa at tutuparin niya na ang kanyang pangako, lagi niyang hinahanda ang kanyang mga lingkod. Bagamat ang bayan ay nagkaroon ng pagkakamali at ang Diyos ay gumagawa ng panahon na yun, 40 years nakita natin ang gawa ng Diyos, bagamat ang bayan ay hindi naging tapat. Pero sabi niya, ang panahon ng Book of Joshua ay ibang bagay na ito. Ito ay mga bagay na kung saan hindi na ito dapat ang mga mananampalataya ay hindi na nakikita doon sa kanyang kahinaan. Ito ay ang ginagawa ng Joshua, ay ng Panginoon kay Joshua, ang kinakailangan na ang partnership ng Diyos at ng tao. At sa huling mga araw na ito, mga kapatid, kung tayo man noong unang panahon, naglingkod tayo, na punong-puno tayo ng kahinaan, ups and down, pero naniniwala ko, darating ang araw, ang Diyos ay mangungusap sa iyo, ihanda mo na yung sarili, dahil ito na yung panahon na gagawa ko. Gagamitin kita. At anong sabi ni Joshua, ay ng Panginoon kay Joshua sa 6, magpakalakas ka at magpakatapang ka na mabuti. Sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na ibinigay sa akin. Sabi sa 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos ko sa iyo. Makikita natin, sa panahon ng Book of Joshua, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa kanya na kinakailangan mo na magpalakas. Kinakailangan na ang ating sundin ay ang kanyang salita. Marahil sa ating paglilingkod, marami tayong panahon na nabigo natin ang Panginoon. Pero darating ang panahon na kinakailangan natin na sundin ang kanyang salita. At sabi ko nga, ngunit di natin tulubusan na magagawa sagana sa ating sarili, maliban na ang Diyos ay mangusap sa ating mga buhay. Hindi mo lubusan maihanda ang iyong sarili hanggat ang Diyos ay hindi personal na mangusap sa iyo. At naniniwala ako sa huling mga araw na ito, kagaya yung kay Joshua, magpakalakas ka. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maghiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong papaginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. May kita natin ang pangungusap ng Diyos kay Joshua personally. Joshua, wala na si Moises. At ito naman, may bago namang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua. At sabi ng Panginoon, gagawin ko na ang aking pangako, kayo na ay tatawid sa Jordan at aangkinin niyo na ang pangako. Pero ang unang requirements kay Joshua, ingatan mo ang iyong sarili. Magpalakas ka. Ang kanyang salita ay huwag mong kakalimutan. Dahil sa kanyang salita lamang, dito tayo makakalakad ng tama sa harapan ng Panginoon. Kung wala ang kanyang salita, lalakad tayo ng mga bagay na gusto natin. Pero darating ang araw, ang dapat ang ating mga sarili ay nakalinya
kung ano ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo ba, ang chapter 3, kung titignan nyo, ito yung panahon na kung paano sa leadership ni Joshua gumawa ang Diyos. At mayroon ako nakita na nasabi ni Barry Branham, the book of Joshua is the book. At ang book of Joshua ay siya din namang espiritu ng Panginoon na gumagawa sa ating panahon. Dahil makikita natin na kung paano si Joshua ay pinangunahan ang bayan, at sa ating panahon din naman ay ang pangunguna ang banal na espiritu. At napakaganda dito sa leadership ni Joshua, sabi sa 3:1, at bumangon na maaga si Joshua sa kinaumagahan, at sila'y umalis sa Siddim at naparoon sa Jordan, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel ay siya'y tumingin doon bago sila tumawid. At nangyari pagkatapos ng 3 araw na ang mga pinuno ay nasa pagitna ng kampamento, at sila'y nagutos sa bayan na sinasabi, pagkas inyong nakita ang kabanantipan ng Panginoon ninyong Diyos at dinadala ng mga saserdote sa Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong mga dako at susunod doon. Nakita natin kung paano ang instruction ng Diyos sa kanyang bayan. Sa kanilang pagsunod, sa kanilang pagtawid sa Jordan para angkinin ang mga pangako, hindi sila papasok sa Jordan sa paraan na gusto nila. Mayroon instruction ang Diyos na binigay sa kanyang bayan. At gayon din naman, brother, sister, sa huling mga araw na ito, bago ang pagparito ng ating Panginoon, bago ang mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon, mayroon siyang ibibigay na instruction sa bawat isa sa atin. Mga salita upang ang ating gawin ang mga bagay na kanyang salita. At ang napakahalaga na magbibigay ng instruction, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya pahalagahan natin ang Espiritu Santo. Sabi ni Apostol Pablo, grieve not. Huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. Dahil kapag ang Espiritu Santo ay napighati, ano bang Espiritu? Siya magtuturo sa atin, siya magpapahayag sa atin sa mga bagay na darating. At kapag ang Espiritu ay napighati sa ating mga buhay, ano ang ituturo niya sa atin? Paano niya tayo aakayin? Dahil yan ang mangungusap sa huling araw na ito kung ano ang dapat nating gawin. At gayon ang nangyari sa Book of Joshua. Sabi sa 4, gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaba ng may 2,000 siko ang sukat. Habang binabasa ko to mga kapatid, napakalinaw na instruction. Dapat ang instruction na ito ay hindi nila baliwalain. Dahil ang instruction na ito ay may kinalaman para sa pag-angkin nila at sa pagtawid nila sa Jordan. At ito ang napakahalaga. Tulungan tayo ng Panginoon na kapag may instruction ng Panginoon sa ating mga buhay, tulungan tayo na hindi natin ito baliwalain kundi ating makita at ating masunod. Dahil ang instruction sa huli mga araw na ito ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paruunan. Sabi niya, huwag niyong lapitan, huwag niyong alamin. Ang kinakailangan lang nila, ang kinakailangan mo lang, sundin mo lang instruction. Sundin mo lang kung ano ang inuutos at kung ano ang pinapagawa. Dahil ang mga bagay na ito ay bago sa inyo. Parang gusto sabihin ni Joshua, bago ito sa inyo, bagong karanasan to. Hindi pa natin naranasan to, hindi pa natin nadaanan. Sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. Pinapakita ni Joshua, hallelujah, pinapakita ng kasulatan na ito na ang mga bagay na kanilang mga karanasan ay mga bagong karanasan ito. Huwag kayo magtanong anong mangyayari, basta ang gawin nyo lang sumunod. Ito ang napakahalaga, brother and sister, sa huling mga araw na ito. Kung may pagpapahayag siya sa ating buhay, wala tayong ibang gagawin kundi sumunod. Huwag tayo magtanong, Panginoon, anong mangyayari, Panginoon? Paano kung hindi mangyari? Wala kang magagawa, sumunod ka. Kasi bago lang ito sa atin. Alam niyo, kung minsan mahirap sumunod kapag ang isang bagay hindi natin familiarize. Ang hirap sumunod sa isang bagay kapag hindi mo alam ang iyong bagay na gagawin. Pero kapag ang Diyos ang nangusap, hindi man ito, labas man to sa ating kaisipan, hindi man natin maunawaan, pero instruction, gawin mo. Oh, brother, sister, tulungan tayo ng Panginoon. At sabi sa 5, tignan nyo ang verse 5. At sinabi ni Joshua sa bayan, magpakabanal kayo,
sapagkat bukas gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyong kalagitnaan. Ano ang instruction ni Joshua? At sinabi ni Joshua sa bayan, magpakabanal kayo. Andito na naman, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, lumakad ka sa harap ko at magpakabanal ka, lumakad ka na may kasakdalan. Dahil ang pangako ay darating na. Si Joshua ay nagsalita din sa kanyang bayan na sinabi niya, at sinabi ni Joshua sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ang mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Dito napakahalaga ang paggawa ng Diyos sa panahong ito. Sabi ko nga, sa bayang Israel, ang Diyos ang gumagawa. Pero sa Book of Joshua, nakadepende sa bawat isa sa kanila kung paano gagawa ang Diyos. Kung susundin nila ang Diyos ay gagawa sa kanila. Pero kapag i-evaluate nila ang mga salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi makakagawa. At ang chapter 5, nagustuhan ko ang isang salin dito. Sa Easy English, sabi dito, Joshua told the people to make themselves holy and ready for the Lord. Ano dito? People to make themselves holy and ready for the Lord. Siya kinakailangan magpakabanal at maging handa para sa Panginoon. Tomorrow, the Lord will do great things that will surprise you completely and said. Makikita natin, kinakailangan nila ihanda ang kanilang mga sarili para sa Panginoon. At sa ating panahon, brothers and sisters, kinakailangan din natin ihanda ang ating mga sarili para sa Panginoon. Para sa Kanyang gagawin, para sa Kanyang mga salita, para sa mga bagay na gagawin ng Panginoon sa huling mga araw na ito, kinakailangan natin ihanda ang ating mga sarili. Brothers, marami akong pagkukulang, marami akong mga kahinaan. Patuloy ka lang. Alam niyo ba, ang mga lingkod na ito, dumaan sila sa ups and downs. Sa buhay ni Abraham, dumaan siya ng ups and downs. Sa buhay ng bayang Israel, dumaan na sila sa mga bagay, pero ang Diyos ay nangungusap sa kanila. Kahit man si Pedro, di ko na babasahin dahil wala na akong oras. Marami pa sana to, pero hindi ko na tatapusin. Maraming bagay na kahit man sa buhay ni Gideon, sa bayang Israel, sa Book of Judges, na kung paano sa Book of Judges 6, na ang bayang ito ay nagkaroon naging alipin sila, naging laruan sila ng kaaway, nahabol sila, tumatago sila sa kaaway. Ang dahilan kung bakit sila tumatago sa kaaway dahil sa mga kasalanan. Dahil sa kanilang kahinaan, dahil sa kanilang mga nagagawa, at ang kaaway ay dumadahuguhong, sinasamsaman sila. Pero sabi ni Joshua, ang Panginoon ay nagpakita kay Joshua at nagsalita sa kanya, ikaw na lalaking may tapang. At sabi ni Joshua, kung ako'y sinugo mo, bakit ganito ang aming nararanasan? Bakit sila ay nagiging talunan, sila ay sinasamsaman, ang kanilang ani kinukuha ng mga kaaway at sila tumatago sa mga yungib. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, magpatuloy ka sa kalakasan na yan. Ano sabi ni Joshua? Ano sabi ni Gideon? Hindi ko na binabasa ang chapter 6 ng Judges. Ang sabi niya, sino ako? Ako lang ang pinakamaliit at kami ang pinakamahina sa angkan ng Israel. At tingin niya sa kanyang sarili, siya siyang mahina, maliit, walang kakayanan, walang kapangyarihan. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, magpatuloy ka sa kalakasan na yan. Anong kalakasan na mayroon si Joshua ay si Gideon na tingin niya siya sa kanya, kanyang sarili. Alam niyo ang kalakasan na yon, mayroon siyang iniingatan doon sa kanyang puso. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ko, lalaking may tapang. Sabi niya, asaan ang mga gawa ng Panginoon? Kung kami ganito, bakit ganito ang aming nararanasan? Brothers and sisters, kung ikaw man ay may mga bagay na pinagdadaanan sa iyong buhay na tila ikaw ang pinakamahina sa oras na ito. Tayo man ang pinakamahina, pero gawin mo ang ginawa ni Gideon. Ang hinahanap niya ang kalakasan ng Panginoon. At dahil sa kanyang puso, gusto niya na eager siya. Bakit ganito ang aming karanasan? Bakit ganito ang aming kalalagayan na tila ang kaaway ay lagi kami naiisahan, lagi kaming sinasamsaman? At binulalas niya sa Panginoon, kung ang Panginoon ay nasa amin, bakit ganito ang aming kalalagayan? Yan ang kalakasan na nakita ng Diyos kay Gideon. Hinahanap niya ang mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay.
Kung sa ating mga buhay, brothers and sisters, mayroon ka mang pinagdadaanan sa oras na ito, may mga bagay ka man desire sa Panginoon at di mo nagagawa ang bagay na yan, magpatuloy ka sa kalakasan na yan. Huwag kang panghinaan hanggang sa isang araw makita mo na ang Diyos ay dadalaw sa iyo at gagawa sa iyong buhay. At ang kalakasan na yon ay higit na kalakasan na ibibigay niya sa huling mga araw nito. At ang kalakasan na yan ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang gawain. Ang kalakasan na yan ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay gamitin niya sa huling mga araw nito. At tayo ay nabubuhay sa huling mga araw na kung paano ang Diyos ay gagawa sa huling araw nito. At sa ating brothers and sisters, may mga panahon sa ating mga buhay na tayo nanghihina, nanlulupaypay. Dumating tayo sa kabagsakan. Kahit man si Pedro, dumating sa kanyang buhay na siya nanghina sa Book of Luke 22:31-32. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, nililiglig ka ng kaaway. Pero dinadalangin ko na huwag manghinaan yung pananampalataya. Parang sinasabi ng Panginoon, Pedro, alam ko darating ka sa kabagsakan. Darating ka sa kahinaan. Darating ka sa kalalagayan na hindi mo alam ang iyong gagawin. Pero sabi ng Panginoon, pero dinadalangin ko, huwag manghina ang iyong pananampalataya. Pero parang sinasabi ng Panginoon sa kanya, ina-assure ko, Pedro, darating ang araw, makakapanumbalik ka. At ano nangyari sa mga susunod? Ang Panginoon ay pinagkanulo ni Pedro. At kuminsan, brothers and sisters, punong-puno tayo ng condemnation, puno-puno tayo ng bagay sa ating mga puso na tila dahil sa ating mga nagagawa, tila ang hirap magpatuloy. Ang bigat magpatuloy dahil sa ating mga nagagawa. Na kuminsan ang mga tao ay maghahatol sa iyo, hindi ka na pwedeng magamit. Hindi ka na pwedeng gamitin ng Panginoon dahil sa iyong mga kahinaan. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, si Pedro man ay nagkaroon ng pagkakasala, kinanulo niya ang Panginoon. Pero alam niyo ba, ang Pedrong ito, at nung ang Panginoon sa Book of John 21, kung mababasa nyo sa Book of 21, sa 1-4, nakita natin ang Panginoon sa nangingisda. At ang Panginoon ay dumating at sinabi niya, wala ba kayong huli? At nang sinabi ni John, tila ang Panginoon na nangungusap. At si Pedro, na punong-puno ng bagbag, tumalon sa dagat at tila hindi siya makaharap sa Panginoon. Kuminsan, dahil sa ating mga nagagawa, brothers and sisters, kagaya ni Peter, dahil sa kanyang nagawa, naalala niya na pinagkanulo niya ang Panginoon. Nung masabi ni John, tila ang Panginoon na nangungusap, siya'y tumalon sa dagat at tila ang kanyang puso ay bagbag. Wala siyang kakayanan humarap sa Panginoon. Marahil siya'y nahihiya sa Panginoon dahil sa kanyang nagawa. Pero alam niyo ba, ganyan kuminsan ang ating karanasan. Sa panahon na kakagawa tayo ng mga bagay sa Panginoon na tila ang akala natin ang Diyos ay tapos na sa ating mga buhay. Pero brothers and sisters, may panahon ang Diyos muli ay mangungusap para siya ay gagamitin. At ang Pedrong ito nagkamali sa Panginoon. Ay siyang Pedro din naman, unang nilapitan ng Panginoon at tinanong, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes Lord, alam mo na kita'y iniibig. 3 times tinanong ni Pedro, ay ng Panginoon si Pedro. At sa huling pagkakataon, tinanong muli siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo kung ikaw nakakaalam kung paano kita iniibig. Marahil gusto na lang sabihin ng Pedro, Panginoon, alam ko nagkamali ako. Alam ko na pinagkanulo kita kung titignan natin. Pero alam mo kung paano kita kamahal, Panginoon. Minsan, di ba mga brothers, sisters, kung minsan, mahal natin ang Panginoon, ayaw man natin gawin ang isang bagay, pero bilang tao na mahina, marupok, may mga kahinaan, nakakagawa tayo ng bagay na hindi natin sinasadya, pero alam natin sa ating puso kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Pero hindi yan tinignan ng Panginoon. Sabi niya, Peter, sabi niya sa Luke 2:22, kapag ikaw ay nakapanumbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. At ganito ang ginawa ng Panginoon. Pinagkanulo man siya ni Pedro, pero dumating ang panahon na muli napakita ang Panginoon kay Pedro at ginamit siya para sa kanyang kapurihan. At sabi ng Panginoon sa Book of Acts, maghantay kayo, darating ang pangako at ang Espiritu. At nung dumating ang pangako, si Pedro na nagkanulo, si Pedro na nanghina, at siyang unang tumayo at nagpatotoo ng gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Brothers and sisters,
Dumadaan man tayo sa kahinaan, dumadaan man tayo sa mga kalugmukan, dumadaan man tayo sa mga struggle, kung minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo sa Panginoon. Pero alam ng Panginoon kung anong damdamin mo. Naunawaan ng Panginoon si Pedro, oo Pedro, pinagkanulo mo ako, pero ngayon gagamitin na kita. Brothers, sisters, ano ang mga kahinaan na naging hadlang sa atin para hindi tayo magamit ng Panginoon? Hantayin mo ang pangungusap ng Panginoon sa iyong buhay. Hantayin natin ang huling paggawa ng Panginoon at naniniwala ko, mayroon siyang dadalhin na salita para ihanda ang bawat isa sa atin. May salita na ibibigay ang Diyos para makapaglingkod ka ng buong puso sa Panginoon. Hindi natin magagawa ang lubusan ng paglilingkod sa Panginoon kung wala siyang personal na pagdalaw sa iyo. At naniniwala ko ang huling araw na ito ay huling araw na pagdalaw ng presensya ng Panginoon. Huling araw na pagdalaw ng salita ng Panginoon, and individually, mayroon siyang instruction. Hantayin natin ang mga salita na yon. Pero habang tayo naghahantay, ihanda natin ang ating mga sarili. Purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. At ito lamang ang nais ko ibahagi. Summary ko na lamang dahil ang oras natin ay hindi pagkakaluat. Pero nais kong makita natin sa huli mga araw na ito. Huwag tayo mag-dwell sa ating mga witnesses. Huwag tayong lubusan na ikondema ng ating mga nagagawa sa harapan ng Panginoon. Bagkus kung nakita mo ang iyong sarili, na tila ang iyong buhay ay hindi tama sa harapan ng Panginoon, imbis na makondema ka, imbis na magkaroon ka ng agam-agam, ano na lamang mangyayari? Bakit di mo dalhin ang iyong sarili sa presensya ng Panginoon at sabihin, Lord, andito ang buhay ko, gamitin mo ako para sa iyo. Imbis na ikaw mag-dwell doon sa iyong kahinaan, imbis na mag-dwell ka sa ganung bagay, bakit di ka lumapit sa Panginoon at sabihin mo, Lord, alam mo ang aking buhay, alam mo ang aking mga gawa, pero ako'y sumasampalataya, higit ka na mas malakas kaysa sa akin. Higit ka na mas malakas kaysa kanya na sa sanlibutan. Brother, sister, hindi ka mananatili sa kahinaan dahil mayroong pagdalaw ang Diyos sa huling mga araw na ito para ihanda ka. At tinawitin, I know I am the bride. Ang nobya ni Jesus, hallelujah, ay walang kulubot, walang mancha, walang kapintasan. At kung titingin ka sa iyong sarili, parang hindi ko maabot, pero hantayin mo ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah, dahil gagawin niya ang bagay niya. I know I am the bride. Hallelujah.